a prophet, and some say you were wise. Some say you were just a man, but I say you are God. You are my God. I will shout your fame to all the earth. I will lift your name on high, and the world will know your greatness. You are my God. I will shout your fame. And I know you're the Messiah. You gave your life for me. I know you're the only way. Jesus, you are God. You are my God. I will shout your fame to all the earth. I will lift your name on high, and the world will know your greatness. You are my God, Jesus. I will shout your fame to all the earth. I will lift your name on high. I will show the world your goodness as I live my life that shout your fame. And as I live my life that shout your fame. Jesus, I decide to live a life that shout your fame. Jesus, I decide. Come on, declare. Jesus, I decide to live a life that shouts your fame. Jesus, I decide to live a life. Come on, we decide, we decide. Jesus, I decide to live a life that shouts your fame. Jesus, I decide to live a
Jesus, we worship you, Jesus, the Lamb of God who takes away the sin of this world. Amen po. Amen. Patuloy nating papupurihan ang ating Diyos. Itataas natin ating mga kamay at tuluwalhatingin ang kanyang banal na pangalan. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. All together sing. The Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. The Lamb, worthy is the Lamb, you are holy, holy, are you Lord God Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Hallelujah. 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 For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. The Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy, are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy, holy, are you Lord God Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Let us cry out to God, you are holy. Lord, we sing of your holiness, Almighty. Worthy is the Lamb, worthy. You are holy, you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, you are holy, holy, are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy, holy. Yes, Lord, we cry out to you that you are holy, that you are Almighty God, and you are worthy, you are worthy. You are holy.
is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Yes, Lord, you are worthy and you are great. Hallelujah. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think, that God His Son has bearing, sent Him to die, I scarce can take it in. That on the cross, that on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and lead me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great. Umawit, umaawit ang aking kaluluwa. Dakila ka, dakila ka. Umaawit ang aking kaluluwa. Dakila ka, dakila. Umawit, umaawit ang aking kaluluwa. Dakila ka, dakila ka. Umaawit ang aking kaluluwa. Dakila ka,
salamat, Panginoon. Tunay kang dakila, tunay kang karapat-dapat, tunay kang nag-iisang Diyos sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, hindi mo kami binigo sa oras na to. Salamat dahil sinamahan mo kami. Salamat dahil naranasan namin ang pagsama mo at ang presensya mo, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, isang malakas na palakpak sa Diyos. Woo! Hallelujah! Woo! Punong-puno, ano po? Amen. Parang di na kayo nakapagsalita. Okay, sabi nga po dun sa kanina po meron akong binabasa. Sabi po dun sa Psalms 91, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh, muog ka kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos kong pinagkakatiwalaan. Amen. Yes, so Lord, salamat Ama sa iyong salita. Salamat sa iyong patuloy na pangako sa amin na kung kami magpapasakop sa iyo at magkakanlong sa iyo, Panginoon, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan at hindi mo kami, lagi mo kaming tutulungan. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat po, Panginoon. At Ama, Banal na Espiritu, tuloy na tulungan mo kami sa oras na to. Maintindihan namin kung ano yung nais mong ipahayag, kung ano yung nais mong sabihin sa amin. Buksan mo po ang aming puso't isipan, ng aming espiritu, para po maging handa kami sa pagsunod sa iyong salita, Ama. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Bago ka umupo, dahil September ngayon, maghanap ka ng siyam na aapiran mo, kakamayan, hello, siyam lang. Next month, next week, 10 na yan kasi October na. Pindot muna bago andar. Sige. Tapos pagka pinatay, Pindot ulit. Dalawang pindot. Siyam lang, and then you may be seated. Okay? Kaya mo yan, anak. Okay, so kung okay na kayo, settle down and please be seated. Ayos sa'yo. Yan. So, okay. So, ready na po kayo for the Word of God? Pagpasensyahan niyo na po yung boses ko kasi kumanta po ako kahapon. So, since medyo hindi po magandang pakiramdam since Friday, pero kaya namang mag-preach, no? Kaya po siguro yung iba na nahalata nyo, hindi ko kayo nahawakan kanina, baka magka-virus kayo. Okay, so, ready na po tayo? So, ano ngayon? Next week, October na. Napakabilis ng panahon, ano? And ang series pa rin po natin ay about our great God, even greater. Set up ko lang po. Okay, so ang title po ng message natin this afternoon, wag naman po sana kayong malito, Mission Failed Successfully. So, nalito po ba kayo? So, tagumpay ba yon o nag-fail? Nag-fail ba o naging successful? Okay, pag-uusapan natin this afternoon about the Word of God na pwede pala na ang pangit nung start mo, pwedeng ang pangit nung 9 na buwan mo, pero yung mga remaining months, pwede palang may gawin pa ang Lord. Parang yung dito lang ang may gusto, yung dito, nag-iisip pa sila kung gusto pa nilang may mangyari sa mga susunod na buwan. Because ang nagiging problem natin, kapag bare months na, parang natutulog na yung mga utak natin. Pansin niyo ba? Minsan pag bare months na yung parang,
Teka, dahil bare months naman, siguro January na natin simulan lahat ng magagandang bagay. No? So parang iniisip natin minsan, hindi muna ako magpaplano kasi bare months na eh. Kapag bare months na, yun yung medyo chill ka na lang. Tapos, antayin na lang natin matapos yung mga buwan. Huwag ka munang mag-diet. January na lang kasi marami ka pang kakainin, lalo pagdating ng December. So, ganun yung mentality natin. But let me tell you this. Nakapanood ba kayo ng basketball? Nanood ba kayo ng basketball na nung fourth quarter na, tinigilan nyo na? Or nanood ka ba ng relay, nung 3 na yung nakatakbo, 1 na lang yung natitira, ayaw mo nang panoorin? Hindi ba doon sa fourth quarter, hindi ba doon sa last quarter, doon natin nalalaman kung nanalo? Gets nyo? Parang sayang naman yung 3 quarter na pinondo mo, tapos minsan nga ganito pa eh, 3 quarter na tambak, tapos nung fourth quarter humabol, hindi ba may ganong kwento? And minsan ganun po yung buhay natin na iniisip natin, ako 9 na buwan akong miserable. 9 na buwan akong ang daming nangyari sa buhay ko. Siguro yung 3 buwan na dadaan, bahala na. Sa January na lang ako mag-iisip. Mali. Sabihin mo sa katabi mo, mali. Bakit? Kahit tambak ka, kahit maraming naganap nung past 9 months, marami pa rin pwedeng gawin ng Lord. Kaya dahil bare months na, sabihin mo sa katabi mo, bare months na. Ano yung sabihin ng bare months? B is blessings. Yung mga binuhos na pagpapala sa iyo ng Lord, marami pang darating. Meron pang mga mag-uumapaw pa. Kung hindi ka naniniwala, naku, hindi ka makakasama. Kasi ang kailangan lang natin dito, faith. Dahil alam natin, sabihin natin, marami pang blessings ang Panginoon. Pwede mo ba sabihin yun? Marami pang blessings ang Lord. Exceedingly. Di ba? Ano yung R? Right now. Ngayon na yun. Sinisimula na ng God. Hindi January. Hindi February magpaplano. Ngayon pa lang iniisip na natin, tatapusin ng God yung 2025 ng may mas magandang ending. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hintayin mo lang. Maganda ang ending mo. Di ba? So minsan iniisip natin, hindi, ang pangit nung last month eh. Ang pangit nung first half nung year ko eh. Akala mo lang yun. Pinapaganda lang ng Lord yung kwento ng buhay mo. Kasi meron pang darating na mas magagandang buwan. Amen? Yung 3 buwan na to, hindi ito patangay na months. Pambihira naman, 3 buwan yun. Akala mo ba, walang gagawin ng Lord sa October? Sa November, sa December. No, wag masyadong kasi minsan parang ibang JC yung pinananampalatayanan niyo eh. Yung Pampasko, hindi nagpa-process yung iba. Oh, Jose Marichan eh. Yun ang inaasahan natin eh. Ibang JC ang inaasahan natin para sa bare months natin, and that is Jesus Christ. Amen? Ready na kayo? Introduction pa lang yan. So mag-prepare pa tayo. Kung nanonood kayo ng tennis, sino nanonood dito ng tennis? Yung bigla nyung nakilala si Alex Ayala. No? Ay, nagte-tennis pala yun. So kung nanonood kayo ng tennis, especially sa Wimbledon, meron doon yung pag finals na, inilalabas nila yung trophy. Tapos, pag nilalabas nila yung trophy, let's say 2025, lalagyan nila yun, mag-e-etch sila, 2025. Ngayon, hindi pa nila malagyan ng pangalan. Kasi naglalaro pa, aantayin pa nila yung resulta. Sino kayo mananalo sa dalawa? Tapos kapag may nanalo na, tsaka nila uukitin yung pangalan. And doon nila ibibigay yung trophy. Ibig sabihin ganito mga kapatid, mamaya pag-uusapan natin na yung 2025 mo, inuukit pa yan eh. Pero yung natitirang 3 buwan, marami pang gagawin ng Lord. Magtatagumpay ka pa. Kahit talo yung 9 na buwan mo, pero may ginawaan, Lord, sa huling 3 buwan mo, panalo ka pa din. Amen. Sabihin mo, panalo pa rin ako. Ang tanong, mag-iintay ka ba? Ang tanong, magtsatsaga ka ba? Ang tanong, mananampalataya ka pa ba na merong gagawin ng Lord? Di na, talo na, laki, bigat ng kalaban ko eh. Ang hirap eh. Mas powerful yata yung nangyaring kamalasan eh. So parang, ayun yung mga idol ko po yan, si
Saka nyo na i-google. Siyempre, team, team Djokovic tayo. Yan. So, iba team. Sino dito? Team Rafa, tsaka team, Federer. So, kami ni asawa ko, Djokovic ever since the world began. Okay. Now, pinag-aralan natin last week. Sino pinag-aralan natin? Si Rahab. Sino si Rahab? Pangit ng title, no? Abay, kahit sa Bible, sinabi yun eh. Napakapangit talaga ng title ni Rahab, no? So, but binasa natin ito last week. It was by faith that Rahab, the prostitute, was not destroyed dahil daw sa kanyang faith. With the people in her city who refused to obey God, for she had given a friendly welcome to the spies. Tapos, pag binasa niyo yung kasunod na verse, ngayon lang natin ito babasahin, hindi natin ito binasa last week kasi iba yung topic. Pag binasa natin yung kasunod na verse, eto yon. How much more do I need to say? It would take too long to recount the stories of the faith of Gideon, Barak. Naku diba si Gideon, kakilala ko. Sino ba si Barak? Yung presidente po yan ng US dati. Iba yun. Si Obama yun. Si Barak ay captain yan ng Israel Army. Yan po ay katandem ni Deborah, kung nabasa niyo sa Bible. That's another topic for another time. Si Gideon po, ito yung famous na may 300 na warrior, ang kalaban nila, 100,000. Si Gideon po yun. The Gideon, 300. Yan, sikat yun. Hindi po yun yung The 300 na alam nyo ha. Iba yun, yung movie. Tapos, si Jephthah. Naku, sino ba si Jephthah? Ito po yung judge din to ng Israel. Siyempre, kilala niyo sino? Si David. Kailangan po bang ipakilala si David? Sino pinatay ni David? Sabi nung teacher ko nung araw sa Sunday school, yung hindi si Ate Lo yun, si Goliath. Sabi ko, sino ba si Goliath? Goliath pala kasi tinagalog lang. Okay, tapos kilala niyo si Samuel, the famous prophet Samuel, and all the prophets. Pansinin niyo, may nilaktawan ako. Kasi parang, kasali mo ba siya? Kasi parang pag-iisipin mo, yes, malakas si Samson. Pero ang binabanggit sa Hebrews 11, mga Hall of Famer, mga champion of faith, parang si Samson hindi kasali. Kasi kung isasama mo si Samson, sama mo na si Solomon. Isama mo na rin si Saul. Gwapo yun eh. Pero bakit si Samson nandito? Parang hindi siya pwedeng isama sa listahan ni David. Samson, David, parang hindi equal eh. Nagkamali si David. Pero bumalik siya at nung bumalik siya, okay na siya. Si Samson, isasali ba natin? Pero bakit kaya sinulat ng Bible? Tingin nyo. Nagkamali kaya ang Hebrews 11 na isama si Samson? Kasi yes, okay si Samson, pinakamalakas si Samson, but it's questionable kasi Hall of Famer to, siya ba ay may legacy na dapat nating tularan? Gets nyo ba? Pwede namang, imaginein mo, wala dyan si Solomon and the other people, famous people sa Bible. And si Samson po ang pag-uusapan natin this afternoon. You will realize, sana magulat ko pa rin kayo na may mga hindi pala tayo alam sa buhay ni Samson. Alam nyo ba? Nagtataka ako, pag pinag-uusapan yung kwento ni Samson, sino laging kadikit ng pangalan ni Samson? Delilah. Pero alam nyo ba, si Delilah, sa huling bahagi na lang ng buhay ni Samson lumabas. Mali yung title ng mga movie. Kasi yung Delilah niya, 3. Alam nyo ba yun? O, tamo, hindi nyo alam. Pag-uusapan natin yan. Magsa-Sunday school tayo this afternoon. Okay? So, tamo, nakarelate kayo. Sabi ni Mami Christy, ano yun? Ba't sila tumatawa? Meme po tawag dyan. Ang tawag po niya sa meme na yan ay, ano title niya? Bakit? Kasi nagtataka, bakit kasama si Samson? Ayan, mamaya may meme pa ulit. Mamaya hindi na naman makaka-relate dito yung mga senior. Okay? So, sabihin mo, internet din pag may time, ha? Okay. So, Judges 13:2, buksan natin yung kwento ni Samson. Baka naman mayroon pa tayong madiscover. Okay? Okay ba yan? In those days,
a man named Manoah, ito yung tatay niya, from the tribe of Dan, lived in the town of Zorah. His wife was unable to become pregnant, and they have no children. So wala silang anak. So, the angel of the Lord appeared to Manoah's wife. Nagpakita yung angel of the Lord sa asawa ni Manoah. Even though you have been unable to have children, you will soon become pregnant and give birth to a son. Napakagandang sitwasyon, di ba? Tapos kung pag-aaralan natin, yung mga story sa Bible na may nagpakitang anghel na mayroong pinramis na anak, normally yung mga anak nun ang gagaling. Isaac, Joseph. Sa beyond timeline ni Samson, sino? Samuel. Sino pa? Sino pinaka-famous sa lahat? Jesus. Di ba lahat nung may nagpakitang anghel na nagpakita doon sa asawa, magkakaanak ka pa at yung anak mo ay gagamitin ko. Lahat yun ang tindi ng paggamit ng Lord eh. Ang bigat ngayon ng kalagayan ni Samson. Kailangang may patunayan kasi, way back years ago, may ganitong kwento si Isaac. Sabi ng angel kay Abraham, magkakaanak ka next year. Sabi nung kay Rachel, magkakaanak ka si Joseph. So yung mga tao na yun, ang gagaling. So ine-expect mo yung magiging anak ni Manoah ay magaling din. Sana. Okay? Kasi may nangyari. So bago natin puntahan yun, eto. You will become pregnant and give birth to a son, and his hair must never be cut. Antipid sa pagupitan. Pambihira yung anak ko, 3. Pag nagpapagupit kaming 4, 1, 2. So parang ang mahal na ng pagupit ngayon. Tapos yung mga anak ko pag nagpagupit, 2 linggo lang, mahaba na naman ang buhok. Hindi ko lang, hinihila yata pag umaga. So, buti pa tong si Samson. Libre, hindi na nagpapagupit. Pero mahal ang shampoo. Kasi mahaba buhok. For he will be dedicated to God as Nazirite. Sino ba yung mga Nazirite sa Bible? Ito yung may mga vow sa Lord. May mga special vow. From birth, may mga Nazirite for a specific season in their lives. Pero si Samson, from birth, actually hindi pa siya pinapanganak, dedicate Nazirite na siya hanggang siya ay mamatay. Then he will begin to rescue Israel from the Philistines. Nasusundan natin yung kwento? Nagle-lay down muna ako ng mga foundation, no? And akala natin, si Samson lang ang nag-abstain sa maraming bagay. Akala natin, si Samson lang ang sumunod sa pagiging Nazirite. Hindi legal na Nazirite ang kanyang nanay, pero binilinan siya ng anghel, ikaw din. Ganoon katindi yung instruction ng Lord. Hindi lang si Samson ang bawal dyan. Ikaw, habang pinagbubuntis mo si Samson, bawal ka rin gumawa niyan. Ano sabi? Be sure your wife follow the instructions I gave her. She must not eat grapes. Pati pala yung nanay. O, ganyan lang nalaman niya na kasama pala yung nanay sa vow. Noon simula, drink wine or any other alcoholic drink. Eat any forbidden food. So, ang pagiging Nazirite ni Samson, 3 bagay ang pinagbabawal sa kanya. Magpagupit, grapes, ano pa? Lumapit sa mga dead things. Hindi ko na binanggit yan yung iba. So yung 3 bagay na yon. Now, when her son was born, she named him Samson, and the Lord blessed him as he grew up, and the Spirit of the Lord began to stir him while he lived in Mahaneh-dan. Okay? Now, nakikita natin, okay naman yung simula ni Samson, Nagsimula siya na the Spirit of the Lord is leading him into doing many things. Kagaya ng isang normal na bata. Pero, paglaki ni Samson, may mga ganap tayong pag-uusapan na nangyayari sa life niya. Okay, so eto na. Nagbinata na si Samson. Medyo lumaki na. Natuto ng ma-inlove. So sabi doon, when he returned home, he told his father and mother, may nakita kong babae sa Timna. He caught my eye. I want to marry her. Kasal agad? Nakita pa lang? Nakita mo pa lang yung profile. Ang ganda. Swipe right. Parang ang ganda nito. Ma-PM nga. O, diba? Akala mo lang, filter lang yun. So, daming nabibiktima doon sa filter, no? Napakaganda nung nagkita kayo.
ikaw ba yun? Akala ko ikaw yung nanay. Di ba parang, kasi akala ko sinamahan mo yung anak mo. Ikaw talaga yun. No, maraming nagkakatuluyan sa social media, pero pag nagkita, tapos na. Kaya huwag na kayo magkita. Enjoy nyo na lang yung mga filtered pictures nyo. Okay? So sabi ni Samson, huy, may nakita ako, tay, may nakita akong magandang babae doon sa Timna. This is the woman number 1 in the life of Samson. Hindi si Delilah to. Akala natin doon sa kwento kasi, laging binabanggit, Samson and Delilah. Akala natin from the very beginning, ang babae ni Samson ay si Delilah. No, the woman number 1 is the woman from Timna. Wala itong pangalan. Hindi siya pinangalanan sa Bible. Basta ang tawag sa kanya, woman in Timna. Okay? And then sabi niya, I want to marry her. Kasalagad. Get her for me. So si Samson, napalingon lang eh. Eh pagtingin niya, ganda nito ah. Sabi niya, nay, tay. Ganda nun. Balikan natin. Pwede ko mapangasawa yun. Ang problema ito, hindi niya pwedeng mapangasawa yun. Tinawag ka ng God to deliver Israel from those people. Tapos yun ang papakasalan mo. Gets natin? Kaya ang sagot sa kanya nung kanyang nanay, ha? Anak, okay ka lang? So sabi nung mga nanay at tatay niya, his father and mother objected. Isn't there even one woman in our tribe or among all the Israelites you could marry? Sabi nung nanay niya, wala bang magandang babae sa Recent Christ? Sa Rising Gens, sa Rain M, sa buong MMC, wala ba? Doon ka pa naghanap ng mapapangasawa sa hindi natin kasama. Tama. Tingnan mo yung katabi mo, parang sa yung message, oh. Totoo, di ba? Parang sabi nung nanay at tatay niya, ang dami naman diyang pwede mong pangasawa. Bakit pinili mo pa? Yung alam mong hindi dapat? Yung alam mong hindi pwede? Tapos sasagutin mo yung magulang mo, nanay, basta sa pag-ibig, walang pader, walang relihiyon, walang lahat ng bagay. Sa nobela yun, anak. Sa nobela, totoo yun, nangyayari yun. Pero si Samson may pagkatawag sa kanya. At may mga certain rules na dapat nilang sundin. Do not marry, do not intermarry. Yung bilin sa kanila ng God. And yet si Samson is willing to violate that instruction kasi maganda. Marami sa atin dahil maganda. Marami sa atin dahil cute naman siya. Willing natin kalimutan ng lahat ng standards, kalimutan ng lahat ng instruction ng Lord kasi maganda naman. Mabait pa nga yun kaysa sa mga nasa loob ng church. Naku po, gasgas na linya yan. May mga nakakaunselang kong mga kabataan. Pero alam mo, pastor, compare ko talaga sa loob ng church, mas mabait po sila eh. Yung mga magulang pa nga po niya, may tumutulong pa po sila sa mahihirap eh. Nagbibigay pa po ng bota. Hindi nyo alam yun. Sige. Ibang topic po yun. So, si Samson, sa sobrang gutom, napagkamalang yung BPI ay McDonald's. Nagigets ba ito? Maraming naloko dito BPI eh. Akala ng mga tao, pupasok, uy, kakain ako. Pagtingin nila, ay, bangko pala. Kasi pareho ng kulay, pareho ng design. Si Samson ganun din. Naloloko ng biglang tingin. Akala niya siya na. Pero minsan, sino naka-experience dito, akala mo siya na, yung pala, naloko ka. Kung ayaw magtaas ng kamay nung katabi mo, pwede ba ituro mo na lang, siya po. Di ba? Ang dialogue natin nung araw, alam mo tay, feeling ko siya na talaga. Sabi nung nanay mo, anak, pang 10 beses mo na sinabi yan, na siya na talaga. Siya na ba talaga? Talaga po siya na. Feeling ko siya na talaga. Kaya ng ilang buwan, umiiyak na naman. Bakit? Kasi nadideceive tayo ng mga mata natin. Dahil ang standard ni Samson, maganda lang sa paningin. Pero hindi pala pwedeng standard ng buhay, maganda lang sa paningin. No? Maraming nadadaya
sa paningin. Filter lang ang katapat niyan. So, ano ginawa ni Samson? Si Samson makulit. Basta, papakasalan ko siya. Okay? So, ginawa ni Samson, side story. So, hindi nila alam, ito yung tricky na verse eh. Medyo tricky tong verse na to. Ewan ko nabasa nyo na to sa kwento ni Samson. His father and mother didn't realize the Lord was at work in this. Ay, will pala ng Lord, mapangasawa niya yung taga-team na. Yun ba yun? Kasi ito yung dinidepend ng mga nakaranas ng ganitong sitwasyon, katulad ko eh. Sabi dun, no? The Lord was at work in this. Kagaya ng message last week, no? Si Rahab, nagsinungaling. Pero tama ba yung pagsisinungaling ni Rahab? Alam natin, mali ang pagsisinungaling. Ito, tama ba yung ginawa ni Samson? Mali pa rin. Pero, bakit inalaw ng Lord ang mangyari ito? Sasabihin mo, Nay, katulad po ako ni Samson, mayroon lang pong plano ang Lord. Kaya po inalaw kami. Tutuktukan kita. Hindi ikaw si Samson. Pag kaya mong buhatin yung ref namin na ikaw na kung anong kakalakas. Si Lord kasi nagkikreate ng opportunity to work against the Philistine who ruled over Israel at that time. We will find out na hindi inaalaw ng God yung sitwasyon ni Samson. Pero ginamit ng Lord yung sitwasyon ni Samson para makapag-work siya sa Israel and sa Philistine. So may mga bagay sa buhay natin na inaalaw ng God, hindi dahil yun ang will niya, kundi yun yung kakulitan natin. Naulit ko, hindi dahil yun ang will niya, kundi kakulitan na lang natin yun. And yet, ang God magwo-work kahit sa mga kakulitan at kamalian natin. Dahil yung matalino ang Lord eh. Nagbigay siya ng buffer. Sa mga plano niya sa buhay natin, sinama niya yung mga kalokohan at kapalpakan natin eh. Na matutuloy pa rin yung plano niya, kahit yung katabi mo, nuknukan ng kulit minsan, ayaw sumunod sa Lord, pero ang God, kahit anong sitwasyon pala ng buhay natin, whether malakas ka o mahina ka, God will be glorified. God's will happen in our lives. Hindi ko sinasabi, manatili tayo sa mali, nakakatakot. Habang pinag-uusapan natin to, magugulat kayo ano ang mga nangyaring consequence sa buhay ni Samson. So, woman number 1, the woman of Timna. Maganda, naakit si Samson. Will ba ang hinayaan ng Lord? May plano ang Diyos sa kabuuan. Alam ng Lord yung tendency ni Samson. And yet, gagamitin niya yung weakness ni Samson so that he can do his thing. In seasons wise or foolish, God's hand never rests. Ibig sabihin, hindi nakadepende ang kapangyarihan ng Diyos sa response lang natin. Dahil sa kalakasan at sa kahinaan natin, gumagawa ang Diyos. Nagigets ba yan? Naiintindihan ba natin yun? Hindi dahil okay lang tayo, kaya okay ang God. Hindi. You will realize, teka Lord, ba't ganun ka? Bakit ka nag-work? Ang kulit na nga niya ni Samson. Tandaan nyo, kailan ka na-encounter ng Lord? Nung maayos ba ang life mo? Sino dito nung maganda ang buhay mo, in-encounter ka ng Lord? Di ba normally sa atin, na-encounter tayo ng God doon sa bagsak na bagsak tayo, marami tayong problema. Ideal situation ba yon? Hindi. Pero bakit nag-work ang Lord? Kasi ang Lord, kaya niyang gumawa kahit anong bahagi at sitwasyon ng buhay natin meron tayo. Amen? Kalakasan natin, may ginagawa ang Diyos. Kahinaan natin, may ginagawa ang Diyos. Ang Lord gagawa sa lahat ng aspeto, bahagi, at ng ating mga buhay. Amen? Hindi natin pwedeng sabihin, uy, nag-worship ako kanina, may gagawin ng Lord. Hindi na pwede natin i-blackmail ang Lord. Kasi ang God will do His thing. His sovereign will, regardless of our situation. Pero may tinatawag tayong favor. Okay? Now, tuloy natin yung kwento. And Samson and his parents were going down to Timnah. A young lion suddenly attacked Samson near the vineyard of Timnah. So, ano napansin niyo sa verse? Ano nangyari? May ano? Ano sabi mo? Ano, pansin niyo sa verse? Ang famous na illustration dito pag pinag-aaralan natin, may lion.
Tapos makikipaglaban si Samson. Pero nung binabasa ko to, hindi yung lion ang nakuha attention ko. Alam niyo kung saan nakuha attention ko? May vineyard. Saan bawal si Samson? Bawal ka. Yung woman of Timna, nakatira malapit sa vineyard. Una, bawal yung babae. Pangalawa, bawal yung tirahan ng babae. Bawal ka dun, matutokso ka. Mahihirapan ka. Araw-araw pag naglalakad ka, makakakita ka ng grapes. Makakakita ka na nagpe-press ng wine. Mahihirapan ka, magi-struggle ka. Kasi yung vineyards of Timna will always seduce you. Pag nakita mo siya araw-araw, sarap naman ito. Pero alam mo, bawal ka kasi Nazirite ka. Ang problema kay Samson, napaligiran na siya, pinili niya yung maling tao, napunta siya sa maling lugar, at pinili niya yung mga maling mga bagay. Gets natin? The question of the story is this, bakit mo ilalagay yung sarili mo sa isang lugar na alam mong mahihirapan ka at magi-struggle ka? Dati kang alcoholic. Tapos, lagi kang nakikita lagi kang dumadaan yung lugar mo, red light district. Nung time na nagtatrabaho ko, way back 2006-2007, may apartment akong nakuha na kasama ko yung mga ka-work ko. Pambihira, hindi ko na itanong kung saan kami titira. Basta alam ko may apartment kami sa may Jupiter Street sa Makati. So hindi ko naman inisip, ano ba meron sa Jupiter? Pambihirap, sabi niya, eto yung address ng apartment natin, ha? Pag uwi mo bukas, dalhin mo na yung mga damit mo, mga gamit mo, eto yung address. E de sinundan ko. Nung umaga, wala naman ako napansin. Nung gabi, kasi gabi ako pumapasok, pagpasok ko, pambihira, lahat pala ng red light district sa Makati, madadaanan ko. Kaya pala yung paggabi doon, merong mga magagandang babae. Eh di papasok ako sa office minsan. Kabila, nasa may Mapua IT school ako tapos kabila ng office na namin. Eh maraming tumatawid. Huminto muna ako. Pag hinto ko, sabi nung katabi ko, "Psst, pwesto ko yan." Hindi nag-register sa utak ko. Ano ba sinasabi nito? Hindi naman ako nag-aabang ng jeep. Tatawid lang naman ako Sabi niya, pwesto ko to. Eh di tumawid ako. Pagtawid ko, nakita ko, lahat ng dumadaan na humihintong kotse, sumisilip siyang ganun. Callboy pala. So sabi ko, pwesto ko yan. Akala pala niya, inaagawan ko siya ng pwesto. Sabi ko, ang pogi ko, ha? Hindi ko alam na yung pinuntahan kong lugar, punong-puno ng temptation. Buti na lang, sandali lang talaga ako tumira doon Kung meron kang struggle sa basag ulo, huwag kang tumira sa isang lugar na puro gang ang mga tao. Yung mahihirapan ka. Nahihirapan ka nga dati kang mahilig sa gambling. Tapos yung paligid mo, puro gambling yung nakikita mo. Huwag kang pupunta sa isang lugar that you will mako-compromise ka. Nagigets natin? Gusto mo nga huwag ka na maging chismosa. Pero pag gusto mo, inaabangan mo, lumabas na ba si Mare? Ang tagal naman niya magwalis. Kanina pa ako, dami ko nang nawalis. Binalik ko na nga yung kalat kanina Tapos winalis ko na ulit. Hindi pa ba siya lumalabas? May topic kami ngayon Kung alam mo na nasa maling tao ka, at alam mong dapat hindi sila yung kasama mo, umalis ka na. No? Kasi hindi makakatulong yung mga tao na yon para mag-grow ka. Amen? Kung nasa maling lugar ka, lumipat ka na. Huwag mo nang ipaglaban. Kasi hanggat nandyan ka, hindi ka magtatagumpay. Kasi nasa maling lugar ka na. Kung may mga maling bagay sa paligid mo, alisin mo na. Kasi hanggat hindi mo inaalis yan, pwede mong balik-balikan. Pwede mong tingnan-tingnan paminsan-minsan. At magugulat ka, talunan ka na naman. Gets natin? Katulad ni Samson. Now, akala may consequence ba to nung nangyari kay Samson? Oo.
Alam niyo, nangyari kay Samson is this. So, yung babae sa team na, dumating yung time, nag-divorce na sila, ayoko na sa'yo. Alam niyo kalokohan ni Samson? Alam niyo kung kanino binigay ni Samson? Sa best man nung kasal niya. Luko no? Parang, uy, ayoko na kay yung woman of team na. Uy, best man kita, di ba? Sa'yo na lang. Ganon, pinabigay niya ganon. Tapos dumating yung time, na-realize niya, teka, balikan ko siya. Tapos binalikan niya, tapos may na-encounter siyang lion, tapos may pinatay siyang 1,000 na tao dahil after noon, tapos may kumain pa siya ng honey na nandun sa patay na lion, which is bawal yon. Bawal niyang gawin yun kasi bawal siyang lumapit sa mga patay na animal or patay na tao. Tapos, one time, si Samson, napagdiskitahang sunugin lahat ng pananim ng mga Philistine. Sabi niya, ginaganto niyo ako bahala kayo. Gagantihan ko kayo. Kumuha siya ng mga mga hayop, tapos nilagyan niya ng mga sulo. Tapos pinatakbo niya lahat sa field. Tapos nasunog yung mga field ng mga Philistines. Yung kanilang 1 year na pananim, nasunog lahat. Sabi ng mga Philistines, sino ba gumawa nito? Gantihan natin. Sabi niya, gumawa niyan yung may asawa na taga-Timna. Alam niyo ginawa ng mga taga-Philistine? Pinatay yung kanyang asawa at ang magulang niya. Kala niyo walang consequence? Walang consequence sa personal life ni Samson. Pero doon sa babae, napahamak. Minsan akala natin walang consequence yung mga pagkakamali natin, pero yung mga tao sa paligid natin, nadadamay sa mga maling nangyayari sa atin. Namatay yung babae sa Timna, including one of her parent. So, akala natin, tinotolerate siya ng Lord. Hindi. May consequence to. Sabi mo sa katabi mo, may consequence. So, natuto ba si Samson? Tingnan natin. And reminder, kasi nasa Great Reminder series tayo, not every place is safe for your calling. Hindi lahat ng lugar ay safe para sa'yo. Hindi lahat ng tao ay sinend para sa growth mo. Gets natin? Nulit, not every place is safe for your calling. Hindi lahat ng lugar pupuntahan mo. Pipiliin mo na lang kasi alam mo na yung purpose mo ng buhay mo Not every person is sent for your growth. May mga tao na sinend sa'yo ng God para mag-grow ang buhay mo. And you will realize, may mga tao din na sinend ang kaaway sa'yo para guluhin ang mga plano ng God sa buhay mo. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo kung lalayuan mo yan o lalapitan mo pa. Yan ba ay sinend ng Lord para sa growth mo? Sabihin mo, amen naman. Okay? One day, eto pa, the lowest of the low na ginawa ni Samson, woman number 2. Akala talaga natin, Samson and Delilah lang. Ito yung pangalawang babae sa buhay ni Samson. One night, si Samson, parang nainitan. Sabi niya, makapunta nga sa Gaza. May mga dun may mga magagandang babae doon sa Jupiter Street sa Makati. Sabi ni Samson, makapasyal nga doon. Maganda doon, umiilaw-ilaw paggabi. So one day, Samson went to the Philistine town. Sa heart ng kalaban nila, doon pumunta si Samson. Gaza, and spent the night with pambihira. Una, territory ng kalaban yun. Pangalawa, bakit mo ginawa yun? The lowest of the low na ginawa ni Samson dahil ang kahinaan talaga ni Samson ay babae. Naalala niyo yung laro sa Sunday School nung araw? Yung Samson, si Delilah. Paano Lion. Ay, Lion. Di ba naglalaro tayong gano'n? Hindi nyo inabot yun. Kasi gusto nyo parang mga TikTok generation kayo So, di ba pag mag-aharap yun, tatalikod lahat. Si Samson, talo nung babae. Yung babae, talo nung lion. Yung lion, talo ni Samson. Di ba nag-uusap-usap kayo? Samson ba tayo? Pakinggan muna natin nasa likod ang gagawin nila. Dadaya pa kayo doon, So, alam natin na ang kahinaan ni Samson, babae. So si Samson pumunta sa lugar ng kalaban nila, lugar na nandun yung babae na hindi niya dapat kasama, pangalawang babae ito sa buhay ni Samson. Wala pa si Delilah sa episode, Kala niyo, si Delilah may kagagawa ng lahat. Hindi naman. Sa kanya lang natapos. Okay? So yung Philistine, meron silang gate na malaki.
At yung gate na to, alam nyo kung gaano kabigat? 8,000 pounds. Sabi nyo nga, 8,000 pounds. Gaano kabigat ang 8,000 pounds? Parang kasing bigat to yata ng bus, no? Or something. So, ano nangyari? Inabangan ng mga Philistine si Samson. Huy, si Samson, nandun sa Jupiter Street. Abangan natin. Kasi, may ginawa to eh. Pagkayari nito, mga hina na yan. Tapos ganito, abangan natin, patayin na natin. Inabangan si Samson. At ang plano, i-ambush siya sa madaling araw. Si Samson nakadinig, nakaramdam. Kalagitnaan ng hating gabi, ang ginawa ni Samson, pumunta sa pinto. Sarado. Ang bigat ng gate. Ito lang yung gate sa Gaza eh. Dito dumadaan lahat. Kaya kailangan matibay ito. Ito yung pag nakapanood kayo ng movie nung araw, may para mabuksan yung ganyang pinto, naalala niyo may mga may dalang troso, binabangga yung pinto. Ganyan yung katibay. Alam niyo si Samson, nakakita sarado. Sabi niya, patay, wala akong susi. Wala ka talagang susi yan, di mo naman teritoryo yan. So ano ginawa ni Samson? Binunot ni Samson yung pinto. Binuhat niya. Sabi niya, parang bahay lang natin to pag walang susi. Ano? Kasi susi, wala na naman tayong dalang susi. Akit na naman tayo ng bubong. So, ganun po kami madala sa bahay namin. Sino may dalang susi? Wala. Ikaw, wala. Wala kang dala? Wala. Wala kami dalang lahat susi. Pero yung pinto na to, mahirap tong buwagin. Pero si Samson talagang malakas eh. Ano ginawa ni Samson? Binunot ni Samson yung buong pinto at natanggal pati yung mga kung saan nakabaon na konkreto yung pinto. Nabuhat ni Samson. Alam niyo, ito grabe. Ang world record ng pinakamabigat na nabuhat ng isang tao ay 5,340 pounds. 5,000. Ang binuhat ni Samson, 8,000. Pastor, konti lang naman difference. Okay, ito kasunod na nangyari. Alam niyo ginawa ni Samson? Naisipang mag-gym nung gabi na yun. Alam niyo ginawa? Ang ginawa ni Samson, buhat-buhat yung 8,000 pounds na pinto. Alam niyo ginawa? From Gaza, nagpunta malapit sa Hebron. Alam niyo kung gaano kalayo yon? Hulaan niyo. 64 kilometers. Ang pangarap namin ni Lawrence, tumakbo ng marathon, 42 kilometers yun. Pero walang dalang pinto. Si Samson, 60 kilometers, yung 64 kilometers, yung nilakad. Pambihira, pwede ito magtinda ng papag. Alam niyo ba, hindi tinda ng papag tsaka aparador? Siguro pwede si Samson doon, 5 eh. 5 aparador dito, tapos mga 5 papag. Kikita si Samson. Eto pa. Sino dito kayang maglakad ng 60 kilometers? Di ba ang hirap nun? Si Samson, nilakad niya yun, may dalang pinto na 8,000, may dalang gate na 8,000 pounds, hindi pa doon natatapos. Umakyat sa bundok. Hill. At alam niyo ginawa niya, ipinoste niya yung pintuan sa tuktok ng hill na parang iwinawagayway niya sa buong Philistine. Ano kayo ngayon? Ganun. Naisipan niyang mag-gym nung gabi talaga na yun eh. Sabi niya, ayaw niyo akong pagbuksan, bubuhatin ko to. Tapos lalakad ako. Tapos aakyat ako. Lupit, no? Akala natin ang pinaka-highlight ng kwento ni Samson, yung pader eh. Pambihira. Manupit to. Kaya mamaya gusto ko gayahin niyo. Tanggalin niyo yung pinto ng bahay niyo. Tapos maglakad kayo kahit 10 kilometers. So, pambihira, yung kawawa yung mga may mabibigat na pintuan. Ano? Buti nila kami, medyo magaan-gaan pa yung pinto namin. Nakikita niyo kung gaano kalakas si Samson? Parang minsan nadadaanan lang natin to, hindi natin pinapakailaman. Oh, pero yan yun, ginawa ni Samson to. So, sabi ni Samson, ay, yung nagkasala ako sa team na, may consequence. Nung nagkasala ako sa Gaza, parang wala namang ginawa ang Lord. Siguro, wala na siyang pakialam sa akin. Kahit gawin ko to, okay lang. Akala mo lang yun. Alam mo, minsan may mga pagkakamali tayo na parang hindi na tayo pinapakailaman ng Lord. Tapos akala mo, okay na yon. Pero, doon pala tayo nagkakamali. Doon pala sa mga time na parang walang pakialam ang Diyos, na parang hindi ka pinaparusahan ng Diyos, yung pala yung mga time
na hinahantay ka ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Pero akala natin, ang madalas nabasa natin sa ganong sitwasyon, okay lang pala sa Lord eh. Sipin mo, nagpunta ako sa Gaza, nagpunta ako sa territory ng enemy. Uy, ang ganda nga nung ginawa ko, napahiya sila eh. Diba? Tapos, magugulat yung mga taga-Philistine, pagising nila, yung gate nila nawawala na, nasa bundok na lahat. O diba? Ang gandang demonstration nun. Akala mo okay ka pa. Pero minsan, gumagawa na pala ang kaaway sa buhay natin unti-unti. So, ano nangyayari? Next reminder, protect your calling. Don't step into what weakens your consecration. Protektahan mo yung calling mo. Protektahan mo yung purpose mo. Huwag kang pupunta, huwag kang magdi-decide na gawin ng isang bagay na alam mong yayanig doon sa pagkatawag sa'yo. Protect your purpose. Protect your calling. Pahalagahan mo to. Kasi minsan akala mo wala lang yung mga desisyon kasi parang wala namang nangyayari. Pero doon sa akala mong walang nangyayari, may ginagawa ang Diyos na hindi natin nakikita. Sometime later, eto na yung hinaantay nyo. Akala nyo talaga, Samson and Delilah lang. Pangatlo si Delilah. Hindi siya yung first love ni Samson. Parang yung katabi mo, hindi naman talaga ikaw. Joke. Sometime later, Samson fell in love with a woman named Delilah who lived in the valley of Sorek. Eto na in love na naman ang lolo nyo. Diba? Yung isa nga si Tim, na-crush lang yun eh. Ito, love ang ginamit, tinamaan. Na in love. Kasi ba naman, doon ka lagi naghahanap. Kaya doon ka lagi nakakakita. Okay? Si Delilah ay, hindi mo masabi kung minahal siya o wala lang eh. Kasi, inoferan siya ng mga Philistine, i-discover mo saan ang gagaling ang lakas ni Samson. So one time, sabi niya, Samson, saan ba nagagaling ang lakas mo? Ay, ano yan? Pag tinali mo ko ng fresh na tali, nung pana, yung bow, ganun, string, tali mo ko mga 7 times, di ako makakawala. Ikinabukasan, tinali siya. Tapos, sumigaw si Delilah. May mga Philistines, ang arte, no? Parang, may kaaway tayo, pero ikaw may kagagawan. Tapos, nakawala si Samson. Sabi ni Delilah, niloloko mo lang ako eh. Kasi Samson malakas lang eh. Kulang dito. Kinabukasan, Samson, niloko mo ko yesterday. Ano talaga secret mo? May sinabi na naman ni Samson, ganito yan, pag ganitong tali ginamit mo, mga fresh na tali, hindi ako makakawala. Naku, kinabukasan, gano'n na naman na eksena. Hanggang sa mangyari yung 3 beses. Ilan? Ikaw ba naman, hindi ka nag-iisip, Samson? 3 beses ka nang niloloko. Hindi ka pa makahalata. Paano nahalata si Samson? One time naliligo. Kumanta. Sabi niya, anong paki mo? Ay, hindi, wala yun. Wala sa Bible. Ang serious nung iba, kumanta kumanta si Samson sa CR. Saan verse yun? Wala sa Bible yun. Niloloko ko lang kayo. So, ini-imagine ko lang madalas kantahin ni Samson yung pag naglalakad. Kasi nga, long hair, di ba? So 3 times in a row. Alam niyo kung paano nangyari, paano naging successful si Delilah? Ay, mga babae, gawin niyo to. Magiging matagumpay kayo. She tormented him with her nagging. Day after day. Sino mga expert dito mag-nag? Dali, taas kamay. Alam mo, ginawa ni Delilah araw-araw. Hoy, Samson, kinulit ng kinulit. Hanggang si Samson, sabi doon, until he was sick to death of it. Yung nagnag si Delilah. Akala ko kung anong sikreto ni Delilah. Pambihira, sabi ko, kayang gawin lahat ng babae ito eh. Hindi kayo yun. Kasi nagbago na tayo lahat, di ba? Kala nyo naman, kayo talaga eh. Hindi kayo yun, di ba? Di ba? Dahil hindi kayo yun, pag sinabi ng lalaki na gagawin niya, huwag nyo na siyang i-remind every 3 months. Yung iba hindi na-get.
Sabi kasi, kailan mo ba gagawin yung yung tubo sa ilalim ng lababo? 1 taon na siyang nasisira. Ang sabi doon sa quotation, huwag nyo na siyang i-remind every 3 months. Don't nag. Hindi pa rin nagigets eh. Ang hina ng internet nyo at ng meme nyo ha. So ang mga lalaki daw kasi napakahirap i-remind. Parang 1 taon mo na yung tumutulo yung bubong nyo. Sabihin ng asawa, pag umuulan lang naman yan eh. Gawin nyo, i-torment nyo ng torment. Katulad nung ginawa ni Delilah. Sabihin, araw-araw. Kasi ganyan yung ginagawa nyo every 3 months eh. Gawin nyo kay Delilah. Day after day. Ayan. So, ganun pala. Sabi mo sa katabi mo, ay, ganun pala. Tawa kayo ng tawa. Reminder number 3. Dahil kay Delilah, not every connection is worth the cost. Be careful who allow near. Nakulitan si Samson. Lagi silang magkasama araw-araw. Hanggang sa dumating yung time, pati yung conviction niya, sinabi na niya, ay, sa buhok ko yan eh. So, ano ginawa ni Delilah kinabukasan? Ginupitan. Pinapagupitan si Samson. So, nanghina, according, sabi niya sa kwento, nandun daw yung power ni Samson. Pero alam niyo, kaya bakit nanghina si Samson? Strength fades where compromise dwells. Hindi nanghina si Samson dahil lang sa buhok niya. Nanghina si Samson dahil nakatira siya sa isang lugar na puro compromises. Amen? Gets natin? So anong kasunod na reminder? Yung strength mo mag-fade pag wala ng presence ng Lord ang buhay natin. Without His presence, our strength will fade. Manghihina ka nang hindi mo alam, nang hindi mo nararamdaman, nang hindi mo nahahalata. Interestingly, nung nahuli si Samson ng mga Philistine, alam niyo ang ginawa kay Samson, dinukot yung kanyang mga mata. Yung mata na nagiging dahilan lagi ng pagkakasala ni Samson, hinayaan ng God na dukutin ng mga Philistine. And they took him to Gaza where he was bound with bronze chains and forced to grind grain in the prison. Sabihin nyo ngayon sa akin, walang consequence. Sabihin nyo ngayon sa akin, tinotolerate ng God si Samson. Sabihin nyo ngayon sa akin, walang pakialam ang God sa nangyayari sa life ni Samson. And yet right now, in Judges 16:21, nasaan si Samson? Captured. Dinukot yung mata. Alam niyo ang ginagawa ni Samson? Nag-grind ng grain. Alam niyo kung ano yung grinding ng grain? Ito ang pinakamababang trabaho ng isang slave. In fact, yung trabaho na to, madalas ibinibigay nila sa mga hayop. Yung nag-grind ng grain, yung umiikot, normally sa mga hayop. Ito yung slave ka na, tapos ang gagawa nito, yung pinakamababang uri pa ng slave. Dati kang judge, dati kang ruler, dati kang namumuno, pero nabuhay ka sa maraming compromises na akala mo walang pakialaman Diyos, na akala mo hindi ka tinitingnan ng Diyos, then you will realize ngayon, wala ka ng paningin at ikaw ay isa ng alipin. Walang consequence. And it's the same thing na ginagawa ng mga government officials natin who plundered us. Akala nila walang consequence. Look at their lives right now. Papangarapin mo ba na yung apelido mo associated ngayon sa mga pangalan nila? Hindi. Nakakahiya eh. Pero kung ikaw yung mga kamag-anak, kapamilya ng mga taong ito, you're not proud. You are ashamed. Bakit? What they have done is an organized mafia. Ginamit ang government to plunder all of us. Ang sakit nun sa heart na nagbabayad ka ng tax. Kaya nga tax break. Sino papayag? Tax break tayo. So ano nangyari kay Samson? Naging alipin, nabulag. And when he lost his sight, that's when he found His purpose. Nung nawala na yung paningin niya, wala na siyang nakikita, wala na siyang pwedeng kausapin kundi ang Diyos, na-realize niya, Lord, pwede pa ba? Lord, ang dami nang nasayang na panahon ng buhay ko. Lord, ang dami ko ng pagkakamali. Lord,
pwede pa ba? Kung kayo nasa katatayuan ni Samson, na-realize mo, ang dati ang lakas-lakas ko, ang dami kong sinayang na opportunity, tapos tatanungin mo ngayon, Lord, pwede pa ba? Pwede pa ba? E nasasabihin mo, Lord, unfair naman. One time kami ng father ko and mother ko, si mother ay nasa hospital for a procedure. Yung doktor ng mother ko ay isa ring contractor nung araw, sabi niya. Tapos sabi niya, ang hindi ko po kayang tanggapin ito. Darating yung panahon, magsisisi sila, papatawarin sila, tapos makikita mo sila sa langit. Di ba? Parang unfair, di ba? Tapos makita mo sila doon. Kailan ka nagsisi? Talaga ba? Kaya ka pala umiiyak nung hearing. Parang unfair, di ba? Parang, Lord, ang unfair mo. All my life, nag-serve ako sa'yo, tapos itong tao na to, nito na lang lumapit sa'yo, tapos magkikita pa kami sa langit. Ang unfair, no? Yung magnanakaw sa tabi ni Jesus. Eh, yung mga disciple nga, ang hirap 3 years sumusunod sa Lord, nagkawala pa eh. Tapos ito, bigla ka lang sumulpot, nagkatabi lang kayo sa upuan, pumasa ka pa sa exam, parang ganun, di ba? Nangopya ka lang, ikaw pa pumasa, kami tagal-tagal namin nag-review. Minsan na unfair, no? It looks unfair until you realize, tayo, si Samson. Tayo yung nangangailangan ng last chance. Tayo yung nangangailangan ng one more opportunity. Tayo yung nangangailangan, Lord, pwede pa ba? Kaya pa ba? Amen? Unfair ba ang Lord? Graceful ang Lord. Hindi siya unfair. Kasi ayaw niya kahit isang may mapahamak. Hindi unfair ang Lord. Yung prodigal son na inubos lahat ng kayamanan, mukhang unfair ang God. Yung magnanakaw sa tabi ni Jesus, mukhang unfair ang Lord. Si David na pumatay at nag-commit ng adultery, mukhang unfair ang Lord. Lahat naman sa atin eh. Unfair ang Lord. Hindi ba? At some point in our lives, He is unfair so that we will feel and embrace His grace. Because the grace of God doesn't make sense. The grace of God, hindi siya rational eh. Paano mo papatawarin yung isang anak na naglustay lang ng kayamanan ng kanyang tatay? Tapos hindi mo lang siya pinatawad. Lahat ng meron siya dati, ibinalik mo pa. Yung posisyon niya, anak pa din. Unfair ang Lord, di ba? Until we realize, tayo yung nangangailangan ng unfair moment so that we can go back to God. Amen? Amen? In the end, Samson's brokenness became his greatest strength. Na-realize ni Samson, I'm broken ngayon, wala na akong makita. Pero nung time na to na wala na akong nakikita ko na ang purpose ng Lord. Nakikita ko na yung plano ng Lord sa buhay ko. Huli na ba ang lahat? Ang sabi niya, Lord, pwede mo ba akong alalahanin? Sabi dun sa verse, but before long, his hair began to grow back. Eh kung buhok lang naman talaga ang source ng lakas ni Samson, o di sana may katabi itong manggugupit lagi. Uy, humahaba na, putulan nyo na. But we know na hindi yung buhok ang problema ni Samson. Ang problema ni Samson, presence of God. So ang sabi niya, Lord, pwede ba sa last chance na to, pwede ba alalahanin mo ko? Can you please remember me? So bumalik siya si Lord pala, kahit konti na lang yung natitirang sandali sa buhay natin. Pero lumapit ka ng puno ng pananampalataya at puno ng pagsuko
Hindi pala lalapit sa'yo ang God, sasabihin sa'yo, anak, it's too late. Anak, sorry. Tapos na. Hindi pala ganun. Ang sasabihin pala sa'yo ng God, i-welcome ka pala niya. Yayakapin ka pala niya. Patatawarin ka pala niya. Kapag pala yung puso mo, handa ka nang ibigay ulit sa Kanya, ang Diyos pala pwede ulit mag-work sa buhay mo. Ang sasabihin ng enemy sa'yo, hindi na pwede, huli na ang lahat. 3 buwan na lang ang natitira, matanda ka na, may edad ka na. Yun lagi ang sasabihin ng enemy sa atin. But the Lord is telling you right now, pwede pa. May mangyayari pa. May gagawin pa ang Lord. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Amen? Ang kailangan lang, lumapit kang muli ng buong puso. Na ang tanging tinatanaw mo na lang ay ang Diyos. Na isinusuko mo na lang ang buong buhay mo. Lord, hindi ko alam kung ano mangyayari ngayon. Hindi ko alam kung ano mangyayari bukas. But I'm giving my life to you right now. Amen? Minsan hindi tayo makabalik sa Panginoon dahil iniisip natin, wala ng time, wala ng panahon, it's too late. No. Bakit ka hinayaan ng God na mapakinggan ang mensaheng ito sa oras na ito? Bakit ka inalaw ng God na marami namang mensaheng pwedeng marinig mo ngayong oras na ito? Itong mensahe na to ang ibinigay sa iyo ng Lord. Because the Lord is speaking to your heart right now. May mangyayari pa, pwede pa, lumapit ka lang sa Panginoon. Is that a message for someone? It's never late na pag lumapit ka lumapit ka sa Lord, God can still do something in our lives. Even a final act of faith can fulfill a divine calling. Even a final act of faith can fulfill a divine calling. God hears, God listens, God strengthens, God empowers. Is it too late? Is it wrong na nandun si Samson? I don't think so. Bakit? Ang na-miss ni Samson, he failed to live for God. Pero ang ginawa ni Samson, he decided to die for Him. Nulit ko. Samson failed to live for God. But he realized at the last minute of his life, nag-fail ako to live for God. Pero yung mga remaining minutes ko, I will die for Him. Aware kayo sa nangyayari sa buong mundo right now? Aware kayo sa nangyayari hindi na nga ako nagpakita ng mga picture dyan, kay Charlie Kirk. Alam niyo kung ang na-realize ng mga tao ngayon sa buong mundo? Gospel can kill you. And the people of the world realize, kahit mamatay ka dahil sa gospel, it is still a beautiful thing for the Lord. Many, many thousands years ago, may isang stadium na punong-puno ng tao. Yan ang sabi ni Samson, Lord, hindi ko naman nagawa sa maraming panahon yung aking mission sa'yo. In my last breath, let me fulfill my calling. And he died. Si Charlie Kirk, he died. And he was able to fill a stadium of 100,000 people, 10,000 sa kabilang stadium, viewed by 100 million people. And the first podcast ng kanyang asawa, kinabukasan, has been viewed by 1 billion people because someone needs to die. Minsan nahirap intindihin ng mind ng Lord. Why would you allow someone to die like that? For the 1 billion.
Why would you allow Samson to still fulfill his calling? For the tens and thousands of Israelites that he need to save. Lord, unfair. Nung namatay si Jesus sa cross, it's unfair. A person na walang kasalanan who will die on the cross for us. It is so unfair. But Christ did it para sa ating lahat. A great reminder is this. Si Samson ay nabuhay sa kasalanan, sa kasinungalingan, at dumating yung time, naranasan ang mga kaparusahan, and eventually, kamatayan. Hindi kailangan na maging ganito ang buhay natin sa pagsunod natin sa Lord. But let me tell you, kahit anong bahagi ng buhay natin, gumagawa ang Diyos. But, I hope and I pray na ang buhay natin ay mabubuhay tayo sa katotohanan, sa katapatan, sa kaligtasan. Piliin natin yung mga lugar, yung mga tao na may gagawing mabuti sa ating buhay, and we will fulfill the call of the Lord. Amen? So the story of Samson, hindi isang biglang iglap, pinabagsak siya ni Delilah. The story of Samson is one wrong decision after another, after another, after another. Hanggang sa dumating yung time, wala nang pakialam si Samson sa kasalanan. Alam nyo, sabi ng mga corrupt officials noong 1990 at 1980, sabi niya, kung ikukumpara mo yung buhay namin sa mga kurakot ngayon, santo kami. Kasi nung time namin, 20% lang kinukuha namin. Pinakamalaki, 30%. Kayo, 100% kasi ghost. Kasi ang kasalanan pala, iaalaw ka ng kaaway na gawin mo siya ng paulit-ulit, 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 palaki ng palaki, hanggang sa dumating yung time, wala ka nang nararamdaman. Di ba ganun sila? Wala silang pakialam sa atin. Wala silang nararamdaman. Ganun ang kasalanan sa buhay natin. Kapag paulit-ulit natin ginagawa, paulit-ulit natin pinupuntahan, paulit-ulit natin tinotolerate, darating pala ang panahon sa buhay natin, wala na tayong pakialam. At ang gagawin ng God, He will sound the alarm. Pipigilin ka niya, anak, pag hindi ko sa'yo ginawa ito, pag hindi ko hinayaan na gawin nila sa'yo to, hindi ka matitigil. Kaya inalaw ng God si Samson, madakip, dukitin ng mata, manghina, para hanapin niya ulit ang Diyos. Bakit inaalaw ng God yung mga pagsubok, trials, mga na-discovery natin sa buhay natin? Kasi gusto ng Lord tumigil na tayo doon sa mga mali nating ginagawa. Sinasabi ng Lord sa atin, stop. Mahal na mahal kita. Ayokong magpatuloy ka. Gusto kong huminto ka na kung ano man ang ginagawa mo ngayon. At simulan mong muli. At ang panalangin ko sa bawat isa sa atin, sana hindi huli ang lahat. Sana pag bumalik tayo, marami pang panahon. Katulad ngayon. Amen? Katulad ngayon. Sana pag bumalik tayo, Lord, I give my life to you. Remember me. And let me do my calling once again. At kung ikaw ay nangangakong magbalik loob sa Lord ngayon, at ang mensahe na to ay para sa'yo, pwede bang samahan mo ako sa declaration na ito? Pwede bang tumayo ka sa kinilalagyan mo na sinasabi mo sa buhay mo ngayon, magdi-decide ako, susunod ako sa Diyos. Marami man akong nagawang pagkakamali, marami man akong nasayang na panahon, marami man akong naapektohang tao, pero ngayon may chance ako bumalik muli sa Diyos. Lumapit muli sa Kanya at manalangin kagaya nito. Kung ikaw ay kinakausap ng Diyos sa oras na ito, pwede mo ba akong samahan sa declaration ito? Sovereign Lord, You
You are my strength and my remembrance. Even when I have fallen, you are not finished. I believe that your power is not limited by my past, nor your mercy by my mistake. Strengthen me once more, oh God, not for vengeance, but for vindication. Let your spirit rise within me again. Let my ways be one of purpose. My every breath, one of breakthrough. I may be wounded, but I'm not forsaken. I may have gone blind, but now I see your hand. I stand in faith, believing. One more time is all I need to show your glory through me. At kung ikaw to ay taas mo yung iyong kamay, Father God, I'm praying for your sons and daughters right now. Restore them, Panginoon. Restore them right now habang lumalapit sila sa iyo, Panginoon. Mangusap ka ulit, gumalaw ka ulit sa kanilang mga buhay. Panginoon, inilalapit namin sa inyo ang aming mga pagkakasala. Ibinibigay namin sa iyo ang aming mga pagkakamali. Marami kaming nasayang na panahon. Marami kaming nasayang na sandali. Pero sa oras na ito, Panginoon, maghari kang muli sa aming mga buhay. Ano man yung nalalabi naming panahon, ano man yung nalalabi naming lakas, gamitin mo kami, Panginoon, dahil sa oras na ito, isinusuko namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ang aming mga kasalanan, ang aming mga kinabukasan, ikaw ang maghari sa aming buhay. Be the Lord of our life once again. Be the salvation of our lives once again. Maghari ka sa buhay namin. Manguna ka sa buhay namin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. I've been strong and I've been broken within the moment. I've been faithful and I've been reckless at every bend. I have every
lakas na palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah. Yes, oh Lord. Sabi doon sa kanta, I don't deserve His kind of love. Pero yung pag-ibig na yon, yun yung nagpabago sa buhay natin. Amen. So, He deserved all praise and glory at lahat ng pagsamba natin. Amen po ba? So, isa po sa pagsamba na maaari pa nating ibigay sa Kanya ay yung ating pong pagbibigay. At sabi nga po doon sa 2 Corinthians chapter 9, sabi po doon, ang pagbibigay po na gusto ng Panginoon ay yung bukal sa ating puso. At naniniwala po ako na masaya tayong magbibigay dahil sa naintindihan natin sa hapon na to. Amen? Amen. Sige po, patuloy po na asan ang ating ayun po pala, ang ating offering box. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa biyaya mo. Wala po kaming pwedeng ibigay sa iyo dahil ang lahat ng bagay ay galing sa iyo, Panginoon. Kaya, Ama, lahat po ng aming ipagkakaloob sa oras na to ay tanda lamang po ng pagsuko at pagsamba namin sa banal mong pangalan. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, pwede na po tayong magkaloob. Amen. Sige po. Before we leave, sige po, tayo po tayong lahat. By the way, next week po, matagal na to kasi naset. So, hindi naman natin alam na mapupunta tayo rito. Couple of months ago, in-invite natin si Tatay Reggie na mag-speak sa church. And nandito na tayo. Kaya sabi ko kay Tatay, guest speaker ka po namin sa church nyo sa Sunday. So, October 5, we will have our mentor to speak to us. Same time, 3 p.m. So, let's be here and let's invite more people. Sino magsasabi ngayong hapon na ito bago ka umuwi, yung mensahe na binigay ng Lord para sa akin yon? No? Yung chance na binigay sa akin, para sa akin yon. Yung opportunity na ibinaba ng Panginoon, sa akin yun. At ang gagawin ko ngayon, lahat ibibigay ko na. Lahat i-offer ko na. Because yung mga natitirang panahon, ibibigay ko ng todo para sa Panginoon. Amen? Pagpalain po kayo ng Panginoon, and let me just pray for you. You lift your hands right now. In the name of the Father, you are blessed. You and your family, lahat ng hawakan ng mga kamay mo, pagpapalain ng Panginoon. Lahat ng marating ng mga paa mo, ito ay para sa Panginoon. And in the name of Jesus, ikaw ay mayroong perfect love and peace sa oras na ito. Ano man ang bumabagabag sa iyo, ang pag-ibig ng Panginoon at kapayapaan ng Panginoon ay nasa sa iyo sa oras na ito. And in the name of the Holy Spirit, yung mga nagpadapa sa iyo, ngayon pinalakas ka na ng Diyos. Ngayon, mas makapangyarihan ka na. Ngayon, dala-dala mo na ang kapangyarihan na ng banal na Espiritu. Kaya ngayon, I am praying that you will do great and mighty things for the kingdom of God. Mas malakas ka na, mas matatag ka na, mas makapangyarihan ka na dahil pinapalakas ka ng banal na Espiritu. Kaya ngayon, mula sa oras na ito, hanggang magkita-kita ulit tayo, puro tagumpay ang mangyayari sa iyong buhay. Puro kagalingan ang mangyayari sa buhay mo. Pagpapala ang mararanasan mo at ng pamilya mo. We are declaring this. We are believing in this. In Jesus' mighty name. And all the risen Christ people say, Amen and Amen. God bless po sa bawat isa. Well, let's all begin to praise our God.
binigyan sa atin ng Lord. Lumakad po tayo ng may katagumpayan sa week na ito. God bless everyone. May huddle po, bawat grupo. Thank you po. God bless.